Ah, thank you, Cindy, for the announcement. So, wag mo natin kalimutan, October 28, every Thursday lang po naman yan after office hours. Sorry. Pakibalik sandali. Every Tuesday lang naman po yan after office hours. So if you want to learn more, receive more, please come and attend dito po yan sa church. Okay? For the knowledge of everyone, 611 Bread of Life Church is a missionary sending church, especially ang atin pong mother church in Hong Kong. Como tayo po ay ang original mother church po natin ay Taiwanese, pagkatapos pumunta ng Hong Kong, so we're connected also with the Chinese church. So most of our missionaries are being sent sa China. So ang dami po nating mga satellite churches sa China. It's all because of the Vision School. Kaya po nakarating din si Cindy sa atin kung bakit nandito po siya sa 611 dahil po sa mga missionaries yata na na-meet po niya sa Dubai, and they are all 611. Kaya nga po ang 611 Church hindi po bago yung missionary sending church dahil we're doing that. But in Tugigaraw, ngayon pa lamang ho tayo mag-entertain ng ganito, at kung sino man po gustong mag-evangelize abroad, please come and join our school para po mas lalo po nating maunawaan kung ano po ang nangyayari sa Vision School. Amen. Okay, so let's go to the Word of God this morning. Let's open our Bibles, please, in the book of Mark chapter 5. And let's start reading from verse 25 hanggang po sa verse 34. Mark chapter 5, 25 to 34. Sabi po dito, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. How many years? 12 years. 26. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched me? Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciples answered, "and yet you ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Verse 33. Then the woman, knowing what happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Can we read this part? He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Lord, may you bless your word today, and may you bless every heart that will receive your word. And I pray, O God, your revelation, Panginoon, ay makita po namin. And that your revelation, O God, will bring forth breakthroughs in our lives today as we receive your word. God, be glorified in our midst. And this is our prayer in Jesus' name. Binigyan natin ng title and topic po nito, Faith that Touches God's Heart. Pananampalataya nahihipo sa puso ng ating Panginoon. Dito po sa istorya, makikita po natin, doon po sa Capernaum kung saan nanggaling ang Panginoon, siya po ay nakatagpo ng habang siya po ay naglalakad, meron pong isang babae na sabi po ng Bible,
he was bleeding for 12 years. Sabi nga po natin 12 years. Marami po tayong mga kababaihan ngayon dito, no? Meron po akong kakilala kapag siya po ay dinadalaw, yung menstruation period po nila, hindi mo siya nakakausap, hindi mo siya, madalit sabi, wala po siya sa mood. And usually, pa ang nagme-mens ilang araw, sensya na kayo, wala ko nun eh. 5 days? 7 days? Gaano kahirap ito? But can you imagine, for a bleeding woman for 12 years, a bleeding woman for 12 years. Ano po sabi ng Bible? Lahat yata ng mga doktor ay kanyang pinuntahan. Mga legit na doktor o hindi po legit na doktor ay pinuntahan niya. Sabi po ng Bible, imbes na umayos, lumala ang kanyang kalagayan. And so her journey of healing took her to every doctor na wala pong nangyari, wala pong naging mabuting result. So with this experience, ano po kaya ang itsura ng babae? She was broke dahil nga lahat ng kanyang resources, ang sabi po ng Bible, ay nalustay na niya para lamang matanggap niya ang kanyang kagalingan. Can I hear amen? Sabi po ng verse 26, ano sabi po doon? And had suffered, 26, great deal under the care of many doctors. Pero wala pa nangyari. Now, mga kapatid, mga kaibigan, gusto ko pong aralin nito. Alam ko, lahat po tayo, madalas nababasa po natin yan, napapadaanan po natin sa Bible reading po natin. But today, I want you to listen carefully dahil meron pong malalim na nais ituro ang Diyos sa atin sa mga panahon po nito. Because I believe all of us, kinakailangan po nating maunawaan. Sa paglapit po natin sa Diyos, nahahawakan po ba natin ang puso ng ating Panginoon? Marahil marami pong mga tao nagsasabi, lagi ako nagsisimba, minister ako sa church, song leader ako, worship leader ako, member ako ng ushering ministry, pero bakit hindi natutugunan ang aking panalangin? At alam mo ninyo, mga kapatid, ang dami pong mga tao sa mga panahon na ito, meron pong tampo sa Diyos. It's all because they failed to receive their answered prayer. But I want you to listen. Sabi po ng Bible, hindi lahat ng nagsasabing, Lord, Lord, sa akin ay maliligtas. Nakita na po ba natin yan sa Bible? But today, I want you to look on the words na atin pong papag-aralan dahil napakahalaga po nito pong issue ng babae na kung paano po niya tinanggap ang kanya pong kagalingan. Imagine 12 years of suffering. Nung inaaral ko po ito, akala ko yung bleeding lang ang kanyang problema. Pero meron pang mas malalim na dahilan kung bakit ang taong ito ganun na lamang kahirap ang kanyang sitwasyon. And I want you to listen carefully. But at the end of the story, kahit papano natanggap po niya ang kanyang kagalingan. Natanggap niya ang kanyang miracle. Are we all excited to receive our miracles? Ilan hong excited tumanggap ng kanyang miracle? Hallelujah. Marami tayong tinatanggap na mga answered prayer. Pero alam niyo, ang pinakamasarap na matanggap sa buhay, yung miracle na nagmumula sa Panginoon. Yung tumanggap ka ng sweldo mo at the end of the month, that's very good. That's good news. Pero pinaghirapan mo yun eh. Can I hear amen? Pero yung at the end of the month ay tinanggap mo double more than what you expect,
That's a miracle. Are we all excited to receive our miracles? Sabi mo sa katabi mo, excited ka ba talaga? Sabi mo sa kanya, anong miracle ang gusto mong tanggapin? What miracle are you expected? What miracle are you expecting to receive? Alam niyo, nung pinapag-aralan ko po ito 2 days ago, I was so blessed. Ako po ay pabalik-balik sa kwarto at excited po ako nung nakikita ko po yung mga sinasabi ng Panginoon sa Bible. Kahit po ako po very busy, ako po yung nagda-drive, pagbalik ko sa bahay, binabalikan ko dahil sabi ko, wow, ganito palang ang istorya nito. Ang tagal ko na pong inaaral, pero ngayon ko po lalong nakita kung gaano po ka-exciting ito pong topic po na ito. Okay? Isa po sa hinangaan ko ay yung ugali ng babae, the 12 years bleeding woman. He is a radical risk taker. Radical risk taker. Bigla pong pumasok sa isipan ko yung pagiging radical risk taker dahil alam nyo, sa mga panahon po nito, ang dami pong mga radikal. Alam nyo yung mga radikal? They are going more than what is normal. Makita nyo po sa social media ngayon, ang dami pong mga radikal, mga aktivistang nagsasabi ng mga kakaiba. Okay? Kahit po sa church ay ang dami pong mga radical believers sa mga panahon po nito. Alam nyo po ba na 2 months ago or a month ago, marami pong mga churches, they're expecting for the rapture. Ganon ka-radical mag-isip ang marami pong mga believers sa mga panahon po nito. At tinanong po ako anong stand ko doon po sa rapture na mangyayari last month. Sabi ko, dumating ang rapture kung darating. Kasi bata pa lamang po ako, pinag-uusapan na po yung rapture na yan. So mga radikal na tao. Pero nakita ko po ang isa sa pinaka-radikal na tao sa Bible is this bleeding woman. At mamaya papaliwanag ko po kung bakit. So this bleeding woman for 12 years, makita po natin, he suffered so much. Na lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng meron siya, ay kanya pong nalustay. Pero nung narinig po niya na si Jesus ay darating, sa kabila po na ang Panginoon ay very busy sapagkat siya po ay tinawag sapagkat meron pong malapit ng mamatay na kanyang dapat ipag-pray. Nagawa pa rin po niyang mag-minister sa bleeding woman for 12 years. And because of this situation na meron po siya, ang Panginoon pinagbigyan, pinagaling ang babae pong ito. Now, point 1 in this lesson na gusto ko pong makita ng bawat sa atin, kung bakit, paano tumanggap ang babae ng miracle na nagmumula sa Panginoon. It's all because, number 1, sa kanya pong faith, higit sa lahat. At ano po yung faith na ito? Paano niya tinanggap? Paano ka tatanggap ng miracle na nagmumula sa Panginoon? Hindi lamang basta-basta faith. A faith requires risk. Alam niyo po ba kung bakit, paano lumapit ang babaeng ito? It's very risky. Napakadelikado para sa kanya, napakadelikado para sa mga tao, napakadelikado para sa Panginoon ang kanya pong paglapit para po tumanggap ng kanyang pong miracle. And if you want to receive your miracle today, walang tumanggap ng miracle sa Panginoon na hindi po nagkaroon ng pananampalataya, even that risk, very risky situation. Kailangang bayaran mo ang presyo ng paglapit sa Panginoon. Remember, 12 years. Ano kaya itsura niya? 12 years bleeding. Ano na kaya ang kanyang itsura?
Siguro payat na payat. Siguro yung kanyang damit ay hindi na katulad ng ayos ng damit natin sa mga panahon po na ito. Now let's open our Bibles in the book of Leviticus chapter 15 para lalo po nating maintindihan ang issue po ng babae na ito. Leviticus chapter 15. Andiyan na. Okay. Can we read it aloud? Just as the days of her period. Now, ganito po ang turing sa mga babae sa Old Testament, sa Biblia, tungkol po sa blood issue. Kung sila po ay merong discharge of blood for many days at a time other than their monthly period, or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean. Sabihin nga po natin, unclean. Hindi ka malinis, madumi ka. Verse 26. Any bed she lies on while her discharge continues will be unclean, as is her bed during her monthly period, and anything she sits on will be unclean as during her period. Lahat ng kanyang maupuan, mahigaan, masagi, ang lahat ng yon ay marumi. Yan ho ang batas sa Israel nung araw. Verse 27. Whoever touches them will be unclean. He must wash his clothes and bathe with water, and he will be unclean till evening. Masagi ka lang daw nung mga tao o yun ng babae na meron pong bleeding, unclean ka na. At alam niyo po, masama nung araw, kapag tinawag kang unclean, palalayasin ka. Excommunicated ka. Hindi ka katanggap-tanggap. Iiwasan ka. And you know, my brothers and sisters, this is the very situation of the bleeding woman. Can I hear a man? Can I hear a man? Pero siya po ay lalapit sa Panginoon. Paano kaya siya tinitingnan ng mga tao na kanya pong nasasalubong o nakakasalamuha nung panahon po na yan? Dahil alam naman po natin, bleeding woman, hindi mo maitatago, may amoy yan. Especially sa kanya na nag-suffer na ng matagal na panahon. And so in our point number 1, faith requires risk. If you want to receive your miracle, meron talagang risk. Ang pananampalataya na maipakita mo sa Panginoon, gusto mong tanggapin ang biyaya at habag na nais mong tanggapin sa Kanya. And so the woman bleeding for 12 years, considered to be dirty, considered to be unclean. Yet, gumawa po siya ng decision. I will come and touch the hem of the clothes of our Lord Jesus and I will be healed. Ilang tao kaya ang kanyang nasagi? Ilang tao kaya ang kanya pong nahawakan bago siya nakalapit sa Panginoon? At alam niyo po, masakit. If you are unclean nung araw, pwede kang patayin ng taong bayan. Because you are unclean. Sapagkat ang batas nung araw, ang isang bansa o isang komunidad na merong dumi ay hindi po bababaan ng Panginoon ng kanyang presensya.
And so the people, ready po sila na i-excommunicate to the point na papatayin ang mga unclean people noong araw. But this woman, she made the decision to come before the presence of God just to receive her answered prayer. Faith requires risk. Kaya po makita natin, ganun na lamang ang paghanga ng Panginoon sa babaeng ito. Alam niyo po ba na sa kanyang pong paglapit ay po pwede siyang tadyakan, maapakan, at po pwede po siyang batuhin ng mga tao nung araw sapagkat hindi siya katanggap-tanggap. Pero lumapit pa rin po siya sa Panginoon. So yan po ang sitwasyon ng bleeding woman nung araw po na yan. Hindi po basta-basta ang kanyang ginawang desisyon. But she persisted to extend that she is ready to risk everything. 12 years niyang sakit. Hindi na po niya inisip kung meron pang maiwang kayamanan, meron siya. Hindi na po niya inisip kung magkano pa kaya ang pwedeng savings niya. Hindi niya na inisip kung meron pang maiiwan na pera para lamang gumaling. Ginastos niya na lahat. Ang tanging naiwan ay yung kanyang buhay. Na sa paglapit niya sa Panginoon ay po pwede pang mawala sa kanya. Pero hindi na po niya alintana kung ano po ang risk na kanyang decision na gagawin dahil gusto niyang tumanggap ng kanya pong miracle. Can I hear amen? Can I hear amen? In our Christian life, ilang risk na po ba ang nagawa natin, any risky decision na nagawa na po natin para lamang lumapit sa Diyos at bigyan siya ng kapurihan? Yung ambon nga lang hindi pa bagyo Hindi na makapunta sa church, hindi na makasamba ang tao, di po ba? Bakit? Mahal magpagamot. Baka maulanan ako, sipunin ako at ubuhin ako. Hindi mo ba alam na ang pupuntahan mo ay Diyos na nagpapagaling? Can I hear amen? Can I hear amen? Hindi ako pupunta sa church, hindi ako magsisimba. Kasi kulang na pera ko. Pag ginastos ko pang pamasahe ko to. Paano na? Hindi mo ba alam na yung Diyos na pupuntahan mo, na sasambahin mo, He is the God that provides. Anong pwede nating itaya sa paglapit natin sa Panginoon? Anong pwede nating itaya sa buhay po na ito para masabi natin, Lord, hinahanap kita. But the bleeding woman, makita po natin, maging yung kanyang buhay na very risky dahil doon sa kanyang pagiging unclean. Pwede siyang patayin, pwede siyang batuhin, pwede siyang alipustahin. Pero hindi na po niya inisip lahat yan. Kailangan kong lumapit kay Jesus. Can I hear amen? Pangalawang bagay na makikita po natin sa topic po nito. Sa verse 30 po nung Mark chapter 5, pwede po ba natin makita? At once, Jesus realized that power had gone out from him. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Dahil po yung decision ng babae, lalapit ako sa kanya, tahawakan ko ang laylayan ng kanyang damit. At ako ay gagaling. Hindi po niya sinabing yakapin ko si Jesus. Ano sabi niya? Yung damit lang niya ang mahawakan ko. Gagaling ako. In your notes, nilagay po natin dyan, true faith arrests God's attention. Ang taong merong tunay na pananampalataya, makukuha niya ang attention ng Panginoon. Sabihin nga po natin, attention. Say it again, attention.
Naghangad na po ba tayong mabigyan ng attention? Yung mga lalaki, di ba? Pag may crush tayo, di ba? Kung ano pinagagawa natin para mapansin tayo. Hindi lang lalaki, mga babae, di ba? Meron din kayong mga sariling paraan para mabigyan kayo ng attention. Mga anak, tayo, di po ba? Yung mga anak natin, nag-iiyak. Para lamang makuha nila yung attention natin. Meron naman yung iba, mga bata, nagre-rebelte para lang makuha yung attention natin. Sabi mo nga sa katabi mo kasi kailangan mo ng attention. Ano po bang ginagawa natin para makuha natin ang attention ng Panginoon? Ang tunay na pananampalataya, sabi po ng Bible, nakukuha niya ang attention ng Panginoon. Now in this story, my brothers and sisters, makita po natin, the woman came to Jesus. Bago po dumating si Jesus doon sa kanyang harapan, ang sabi po niya, meron po siyang resolution na ginawa. If only I could touch the hem of His clothes, I will be healed. But she knows He's not worthy. Hindi siya worthy na makipagsiksikan sa mga tao dahil unclean po siya. Dahil pag nasagi niya ang mga tao, lahat ng crowd po na yon unclean. At sino bang gusto maging unclean? Wala. Dahil ang dami mong mga gagawing proseso para luminis ka. So He paid the price para lamang makuha ang attention ng Panginoon. Kaya po sabi po niya sa verse 30 ulit, pwede po nating makita. Nung nahawakan po niya ang damit ng atin pong Panginoon, naramdaman po ni Jesus yon. At once, can we read this aloud? At once, Jesus realized that power had gone out from Him. He turned around into the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Ano sagot po ng tao sa verse 31? You see the people crowding against you, His disciples answered, and yet you can ask, "Who touched me?" Sa dami ng mga taong nagsiksikan sa sayo, Panginoon. Sa dami ng mga tao na gusto kong hawakan at hinahawakan kanila. Tapos tatanungin mo kami, Panginoon, sino humawak sa iyo? Yung sagot po ng disciple ay taong-tao. Diba? Ganyan sumagot yung taong-tao. Ang dami nagsiksikan, Panginoon, hinahawakan kanila. Pagtapos sasanungin mo kami, sino humawak sa iyo? Ano sabi ng verse 32? But Jesus kept looking around to see who had done it. My brothers and sisters, makinig ho tayo mabuti. Tama yung sinabi ng tao sa verse 30, verse 30, at 31. Sorry. Tama po yung kanyang sagot. Pero alam mo yung sagot niya, mali para sa Panginoon. Kaya hinahanap ng Panginoon, sino humawak sa akin? Kasi ang dami nga namang taong humawak sa Kanya. Pero hindi lahat ng hawak ng tao naramdaman ng Diyos. May hawak na nararamdaman ng Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Lahat ng tao hinawakan si Jesus. Mula pa sa Capernaum hanggang kung saan niya nakita yung bleeding woman. Pero hindi po naramdaman ng Diyos ang hawak ng mga taong ito. It is only when the bleeding woman touched her na natanggap po niya
yung real touch na nanggaling sa isang tao. And so Jesus, hinanap niya, sino yung humawak sa akin? Sino yung humawak sa akin? Ano ho bang ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa Hebrew, ang ibig sabihin po ng touch is hapto. Okay? Na ang meaning sa English is to cling to or fasten to. To cling to or fasten to. Meron po kasing hawak na talagang mararamdaman mo kung ano yung ibig niyang sabihin sa hawak sa iyo. Can I hear amen? Sa romantikong salita, meron pong hawak na nagdadala ng kuryente, pero may mga hawak na parang wala lang. Do you get my point? Meron pong hawak, meron pong hipo na po pwedeng makakakuha ng attention ng taong hinahawakan mo. And this is the very situation na nangyari nung pong panahon na yan. A touch that cling to, and the woman, ito po yung kanyang ginawa. Sa dami nga naman ng tao, but God, Jesus is asking, who touched me? And this woman, because of her faith was so powerful that it reached God more deeply than anyone else in the crowd. At alam niyo, mga kapatid, kaibigan, ito po ang klase o uri ng paglapit sa Diyos na hinahanap ng Panginoon. This is the kind of worship, this is the kind of approach na nais at hinahanap ng Panginoon sa mga taong lumalapit po sa Kanya. Amen? Jesus knew that someone touched him. Bakit daw? Ano po sabi ng verse 30? Verse 32? He keeps looking. Bakit? Sabi po ng Bible, dahil naramdaman ng Panginoon, merong lumabas na kapangyarihan sa kanya. Hallelujah. Alam mo, imagine ko pong mabuti nung hinawakan siya nung babae. Sabi po ng Bible, merong lumabas na kapangyarihan kay Jesus. So ibig sabihin, marami pong tumawak sa kanya pero walang lumabas na kapangyarihan sa kanya. It is only when the woman touched him na doon lumabas yung power sa atin pong Panginoon. Church, very important na maintindihan po natin. The kind of faith ng babae, kung paano po niya napalabas yung pong power sa atin pong Panginoon. So the faith of the woman connected with heavenly power, connected with the heavenly power that honors authentic faith. Sabi nga po natin, authentic faith. Tsaka lamang lumabas yun pong power na nanggaling sa Panginoon nung nakita ng Diyos yung authentic faith na meron yung babaeng ito. Ano pong kabaligtaran ng authentic? Fake. Alam mo, nakikita po ng Panginoon yung faith ng tao. Oh, I come before you, Lord. But, God is still looking for the authentic faith ng tao sa paglapit sa Kanya. It is only when makita po ng Panginoon yung authentic faith na meron sa tao that the power of God will come out at gagawa po ng signs, wonders, and miracles. So true faith arrests God's attention. Can I hear amen? Now, are we all excited to get this attention from God? Kinakailangan makita po niya yung authenticity ng atin pong faith if we really want to receive His miracle.
Number 3 in your notes, ano po nakalagay dyan? God's attention to your faith is not divided. If you have this authentic faith, at kapag binigay ng Panginoon sa inyo ang kanyang attention, ang sabi po ng Bible, that attention is not divided. A faith as deep and unwavering, katulad po nung faith nung babae, not only earns God's attention, but it also secures His undivided attention. Balikan nga po natin yung verse 32. Can we read it aloud? But Jesus kept looking around to see who had done it. Sinong gumawa nun? Sinong humawak sa akin? Sabi po na verse 33. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. Okay, basahin natin ulit. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling. Bakit siya nagtitremble? Dahil alam niya, hindi siya worthy, unclean. At ang dami pong mga taong naka-witness. At yung mga tao na nandun, uncontrollable. Ito po yung mga tao na, siguro yung mga ugali nila, parang yung mga nasa EDSA nung araw. Ang hirap mong kontrolin ang kanyang isip. Ang kanilang isip, ang kanilang emotion. And so he came to Jesus nung hinahanap siya. Sinong humawak sa akin? So he came trembling with fear and told him the whole truth. Can I hear amen? Ano sabi ng 34? So he said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Can we read it again? So he said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Crowd na napakarami ang lumapit sa kanya, kay Jesus. At alam po nila kung ano yung tama, alam po nila kung ano yung mali, alam nila na dapat i-condemn yung bleeding woman sapagkat magdadala po siya ng karumihan sa bayan ng Israel. But because of her authentic faith, hinawakan niya yung damit ni Jesus at siya po'y gumaling. Alam niyo po nakakatuwa rito? Nung lumapit po yung babae, kinausap ng Panginoon face to face. Hindi siya nandiri, hindi niya inisip kung anong batas, kung ano ang pwedeng consequence. Kinalimutan niya lahat ng napakaraming mga tao na parang walang tao nung kinausap niya. Ano nangyari sa'yo? Can I hear amen? Can I hear amen? Now, kapatid, kaibigan, kung ikaw yung nasa crowd na yon, how do you feel? Ikaw yung masyado kang mabango, ikaw yung dapat i-entertain kasi kagulang-gulang ka. Pagkatapos hindi ka pinansin. Ang kinausap, yung isang filthy woman na dapat na sanang patayin dahil nagdadala siya ng karumihan, but Jesus, yun ang kanyang binigyan ng attention. Do you get this point? Kapag nakuha mo ang attention ng Panginoon, listen to this, hindi sa merong favoritism, pwede niyang i-delay muna ang answered prayer ng iba para lamang maibigay ang answered prayer mo. Are we all excited with this miracle? Can I hear amen?
Bakit ka kaya para akong nililimot-limot ako ng Panginoon? Nag-answered prayer na yung iba. Pero bakit ako wala pa ako answered prayer? Baka hindi mo naman nakuha attention ng Panginoon. Amen? It's not about your looks. It's not about your lipstick. Hindi yung galing mong tumugtog at umawit. Pero ang hinahanap ng Panginoon is the authentic faith na meron ka, sapagkat only those who have faith, na katulad ng babaeng ito, ang papakinggan at bibigyan ng attention ng Panginoon. Can I hear amen? And so the bleeding woman suffered. So much suffering. Nilimot ng Diyos ang napakaraming mga tao. Siya lang ang kanyang binigyan ng attention. Ano sabi niya? Daughter. Sabihin nga po natin, daughter. Alam niyo kung bakit niya sinabi yung daughter? For even the very family of that bleeding woman, itinakwil na siya. Pati ang kanyang religion, itinakwil na siya. Dahil sa 12 years bleeding, dirty, filthy, hindi ka acceptable sa community. And so Jesus knows kung ano yung pangangailangan ng babae na ito. Pati ba family mo nawala? Pati ba family mo dinis-on ka? And so Jesus addressed the bleeding woman daughter. Sabi nga po natin, daughter. Say it again, daughter. Kung daughter ka, how do you feel kapag tinawag ka ng Diyos, ng lumikha ng langit at lupa? Pag tinawag kang anak, amen? Tataka nga po ako ngayon, mga teachers sa school, ang tawag sa estudyante nila, anak. Para close daw. Diba? Sabi nga ito ulit, daughter. At alam nyo, hinangaan ng Panginoon, sabi po ng Panginoon sa kanya, your faith has healed you. Go in peace. Humayo ka ng mapayapa and be freed from your suffering. Yung suffering na wala kang nanay, wala kang tatay, wala kang kapatid, wala kang higaan. Dahil 12 years, tuwing naihiga siya sa kama, nilalabas kinaumagahan yung kama, nililinis. Lahat ng kanyang upuan, nililinis. For 12 years, kung ikaw ang tagalinis, anong mangyayari? Mapapagod ka. Pag inupuan niya ulit yung upuan, di ka man nagtugtugaw, itatamad mo doon, marugitan man eh. And so the bleeding woman, itinapon, nasa gilid, waiting for someone that can really understand. Someone that can accept. And in this case, my brothers and sisters, ang sabi po ng Bible, natanggap po niya yung attention, undivided, siya lang ang sikat nung araw na yan. Can I hear amen? Sa kanya, siya ang tumanggap ng lion's share na blessing na nagmumula sa Diyos. Why? How? Because of the authenticity ng faith na meron po siya. Can you imagine kung anong itsura ng mga tao nandun? Lahat po sila may yung mga bit-bit na anak, lahat sila may bit-bit na may sakit. Pagkatapos, ang inuna ng Panginoon, itong babae na ito na hindi naman karapat-dapat, according to their law, according to their custom. Number 4, God worked with imperfect faith. God worked with imperfect faith. Sabi po ng verse 28. Ano sabi doon? Verse 28. Nung sinabi po ng babae, if I just touch His clothes, I will be healed. Can we say these words? If I just touch His clothes,
I will be healed. Hangang-hanga po tayo dyan. Pero alam mo, kung babalikan mo ang ugali sa Israel nung araw, meron po kasing kaugalian. Yun pong yung mga pari sa simbahan nung araw, nagsusuot po sila ng mga mahahaba. Pagkatapos, binubuhol po nila yung 4 na sulok ng kanilang damit. Para po ipakita na sila po ay banal at makapangyarihan. At ang mga tao naman nung araw, pag hinahawakan po nila yung laylayan ng damit, alam po nila natatanggap sila ng miracle. Alam na alam ko, yung pinanggalingan nating relihiyon, yan ho ang ugali nung araw. But remember, it's a tradition na galing sa mga ninuno nung araw. Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Di ba? And many people consider it faith, but I'm telling you, yung faith ng babae na to nung ginagawa po niya, yung kanyang decision, mali. Mali. Dahil wala po sa damit ang kagalingan. Can I hear amen? Can I hear amen? Kaya nga nung kinausap siya ni Jesus, "Woman, your faith has healed you." Hindi niya po sinabi, "Woman, dahil hinawakan mo yung aking damit, gumaling ka." No. It's all about her faith. It's not about the clothes. It's not about touching. It's all about the faith of the believing woman. And you know, brothers and sisters, today, ang dami pong mga pumapasok sa mga isipan po natin na kuminsan hindi naman po tama. Hindi karapat-dapat. Pero pag nakita ng Panginoon yung authenticity ng ating pananampalataya, at kung gaano po kalalim yung atin pong pananampalataya sa Diyos, igagalang ng Panginoon ang atin pong kahit imperfect na faith. Amen. Sabi nga po natin, imperfect faith. Say again, imperfect faith. Uunawain ng Panginoon yun kasi kailangan mo. Amen? Can I hear amen? Pastor, ano bang ibig sabihin ng imperfect faith? Parang ganito. Yung pong mga mag-e-exam, pumupunta sila sa church, pinapapray yung lapis. Yung lapis. Nagpapapray. Ang dami yung nangyari dito yan. Nung araw, ang dami pong mga estudyante rito, pumupunta rito, nagpapapray ng kanila pong lapis. Pero ang tanong ko ganito, nag-aral ka ba talagang mabuti? Nag-review ka ba? Ginawa mo ba yun dapat? Pero alam mo, kapag nahabag ang Panginoon sa iyo, igagalang na rin niya pati yung blessing ng lapis mo. Pero kinakailangan hawakan mo yung lapis at sumagot ka. Huwag mo nga hayaan na lapis yung magsulat, tumakbo ka na. Naunawa natin? Yung iba naman, ang daming kinaing mani. Diba? Nagkatagyawat tuloy. But you know, brothers and sisters, our faith, katulad nung araw, yung mama ko, persecutor ko ang nanay ko, sabi niya, huwag kang maglingkod sa Panginoon. Once na umalis ka at nag-mission ka, wala ka nang babalikan na pamilya. Kapag nagpi-preach po ako sa kanya, madalas sinasabi niya sa akin, mas marami na akong kinaing kanin kaysa sayo. Sabi niya, magbabago ang buhay niyo, magbabago buhay natin, ma. Ang sagot niya sa akin na ganito, pakita mo munang nagbago buhay mo bago ako maniwala. Pag ipagpe-pray ko po siya, ayaw niya. So kapag wala siya, nasa palengke, binubuksan ko yung cabinet, yung kanyang damit, pinagpe-pray ko po. And my prayer, kapag isinuot niya ang kanyang mga damit na ito, maramdaman niya ang yakap ng Diyos.
Yung nakahangir ang aking ipinag-pray. Pero ang madalas niyang ginagamit yung nasa drawer. Di ba? Alam nyo, ang dami nating mga palpak na faith. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, marami kang palpak na faith. Pero kapag nakita ng Diyos na kailangan mo na talaga ng miracle, God, igagalang niya kahit yung palpak na faith natin. Can I hear amen? Kapag nahabag na siya. Many times, sa pulpit po na ito, madalas nagtuturo po ako ng mga prophetic gesture nung araw. Pray for your refrigerator. Ipag-pray ninyo yung lalagyan ng bigas. Ilan ang gumawa? Ilan ang sumunod? Pero alam nyo kung bakit ko sinasabi sa inyo yon? Sapagkat alam ko, ang blessing galing sa langit. Pero yung sabi ng Panginoon, whatever you touch shall be blessed. Whatever you say, it shall come to pass. You prophesy to your ref, at makikita mo yung ref, magkakaroon po ng buhay. Can I hear amen? Can I hear amen? Igagalang ng Diyos ang faith natin. Naikwento ko po, last week yata, alam niyo po ba na may papaya na tuliro din? Ano yung tuliro? Confuse o confirm? May mga papaya na kapag sila po ay lumaki, magkakaroon po ng mga bulaklak, pero yung bulaklak po nila galing, yung mga marami. Ang sabi po nila dyan, lalaki. Pero alam mo, sabi ko, Lord, subukan nga natin itong sinasabi mo. So I prophesied to a papaya. 2 papaya ang pinagprophesayan ko. Alam mo, yung baklang papaya, naging babae. Yes. At 2 years na po sinusustain kami ng papaya na pang tinola, ang papaya na pampadumi. It's all because of an answered prayer. Maraming mga pananampalatayang minsan hindi mo alam kung saan ang galing. Pero igagalang ng Diyos kapag nakita niya, ganun katindi ang pangangailangan mo ng kanyang miracle. Can I hear amen? So God worked with imperfect faith. Yung babae sabi niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Tradisyon po nila ito nung araw. Pero yung kanyang sinasampalatayanan ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya nung hinawakan niyang damit, ano sabi po ng Bible? Immediately, tumigil ang kanyang bleeding. Pwede po ba kayong tumingin sandali sa akin? Nung hinanap ni Jesus yung babae, ang sabi po ng mga tao, Lord, ang daming mga tao nagsisiksikan, hinawakan ka, pagkatapos sasabihin mo sa amin, sinong humawak sa'yo? Pero pinilit ng Panginoon, someone touch me. Hindi niya sinabing, someone touch my clothes. Nakuha niyo po ba yung point? Someone touch me. Naramdaman ng Panginoon yung hawak ng babae, hindi sa damit, kundi sa puso ng Diyos. At alam niyo kapatid, ito po ang pangarapin natin. Kung gusto niyong mahawakan ng Panginoon, hindi ang kanyang damit. Sapagat ang kanyang damit po pwedeng mahawakan. Pero nararamdaman ng Panginoon ang tunay na hawak sa puso ng Diyos. A lot of people, they want to touch God. But the question is, nahawakan nga po ba natin ang puso ng Panginoon? And number 5 in this lesson, before we close, when Jesus heals, it is complete. Nung tinanggap ng babae ang kanyang kagalingan, sabi ng Panginoon sa kanya, go in peace. At ang lahat ng kanyang mga sufferings ay natapos na.
12 years. Bleeding. Can you imagine the anguish? Yung pong paghihirap na naranasan po ng babae. Dahil sa Jewish rules, ano po ang sabi ng kanila pong batas? Marumi siya. So she was not able to enjoy healthy human relationship. Na pati po ang kanyang family, kinalimutan siya. Kaya nga nasa kalsada na lang. Pati mga magulang po niya, kinalimutan na siya. And so when Jesus talked to her, sabi niya, "Daughter," para lang iparamdam sa kanya, meron kang family. Okay? Lahat ng klase ng relationships, hindi ko alam kung dalaga ito o may asawa. Pero dahil po siya ay dirty, filthy, 12 years, wala po siyang naramdamang kalinga galing sa kanyang asawa. Hindi rin po siya nakapagsimba for 12 years, isolated from her religious community. Gano'ng kasakit na tayo po ay ma-isolate. And for so long, she was so outcast. Walang tumanggap. Pero nung pong nakatagpo niya ang Panginoon, sabi po ng Bible, her physical healing ay kanya pong tinangkap. Coupled with her newfound identity in Christ, nung nilinis siya ng Panginoon. At alam nyo, nung tinanggap po niya ang miracles po nito, ang kanyang kagalingan, yung pag-stop ng kanyang bleeding, nag-resume na rin ang kanyang social interaction. Ang kanya pong family ay bumalik sa kanya, tinanggap siya. At nakapag-participate na rin po siya sa worship ng mga taga-Israel nung araw dahil malinis na siya. Can I hear amen? That even the priests, sila po'y nagulat, "Oh, how come? Paano ka naging maayos?" At ito po ang pinakamaganda. Nagkaroon ng revival ang kanyang relationship sa kanyang asawa. At kung aaralin po natin ang istorya, naging masaya ang ending ng buhay ng bleeding woman. Nagkaroon ng mga anak dahil yung kanya pong sinumpa na womb, tumigil ang bleeding, nagkaroon ng life, and she was rewarded with children. Dahil nung araw, ang mga anak ay reward ng Panginoon sa mga magulang. So brothers and sisters today, gusto ko pong sabihin sa lahat, this is the story of the bleeding woman for 12 years. She experienced suffering, but received God's favor and miracle. Kapatid, kaibigan, gaano po ba tayo ka-desperate na tumanggap ng ating miracle sa umaga pong ito? Kanina tinanong ko, are you excited for a miracle? Can I hear? Amen? Tanong, what kind of miracle do you want? What kind of miracle do you want? Pag sinabi po kasing miracle, mga kapatid, parang ganito. Yung dineclare na ng doktor, patay. Ibig sabihin, meron pong study na ginawa, kaya dineclare ng doktor na patay. Pero nung pinag-pray mo na buhay, ang tawag po dyan ay miracle. Can I hear amen? Can I hear amen? Pastor, paano yung wallet ko? Kailangan po ba ng mga wallets natin ng miracle? Nakakatuwa po yung mga reels, yung revive po yung mga wallet nila. Pero alam naman po natin, ang mga wallets po nating walang buhay, kinakailangan mo magtrabaho. Can I hear amen? Can I hear amen?
Pero yung nag-apply ka ng work at ang mga kalaban mo malapit sa paanan ng maliit na Diyos, pero nakuha mo yung trabaho ito, it's a miracle. Dahil yung Diyos nila maliit lang. Sabi mo nga sa katabi mo, yung Diyos mo malaki. Tanong, paano mo ba makuha ang attention ng Panginoon? Yung lalapit siya sa iyo at sasabihin niya, para talaga sa iyo ang posisyon na ito. Ito mga to, wala yan. Sa iyo yan eh. Because you please the Lord. Delight yourself to God, and He will give the desires of your heart. A lot of people, they claim, Lord, give me the desire of my heart. Question, delightful ka ba? Nakuha mo ba yung puso ng Panginoon? Or you are just a member of the crowd na hindi nakita ng Panginoon? Today, I challenge everyone. If we really want to receive our answered prayer, our miracle, katulad po nung isang babae, may risk, pero kinakailangang ipakita mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Can I hear amen? So today, my brothers and sisters, hayaan po natin na mahawakan natin ang puso ng Panginoon sa umaga pong ito. Can we sing that song? Yung Hallelujah. Kasapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, anong miracle ang kailangan mo ngayon? Church, kung hahanap po tayo ng miracle ngayon, yung pinaka-importante, pwede po ba? Pero yung pinaka-importante na yun, katulad po ng babae, nung tumigil ang kanyang bleeding, na-restore ang kanyang relationship, na-restore ang kanyang religion, na-restore ang kanyang worship. Dahil binayaran niya yung presyo ng pagtanggap ng miracle sa Panginoon. Hallelujah. As we stay in our seats, habang tayo po'y nakupo, I want you to close your eyes and think of this very situation. The woman bleeding, can you imagine? According to law, she's not worthy. But according to God's grace, she received her miracle. Think about this. Consider this. Church, you are not an outcast, but you are a child of God. If you want to receive something from the Lord, if you really want to receive your desire, all the desires of your heart, delight yourself to God. Hindi po kailanman nagkulang ang Panginoon. He's so faithful. Katulad po ng babae, she's not worthy supposed to be. But because of the faith na meron po siya, she received her miracle. Can we sing this song now? Hallelujah. Blessed assurance, Jesus is mine. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, Washed in His blood. washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. More than enough. Blessed assurance, Jesus is mine. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, Washed in His blood. washed in His blood,
eyes. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. All is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, And this is my song. and this is my song, praising my risen King and Savior all day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Church, listen. Someone here, you are really in need of miracle. Nakita ng Panginoon the faith, the authenticity of your faith. And now God wants to release your answered prayer. God wants to meet you today. As we sing this song, I want you to come forward. Have faith in God. Hayaan mo na mahawakan mo ang puso ng Panginoon sa oras na ito. Just come. Just come forward with your faith. Just come forward if you want to receive an answered prayer. Maybe some of you here, you are in need of miracle, of healing.
a miracle of peace, whatever miracle you want to receive. Hallelujah. Oh, I trust. Just trust God. Trust Just in trust God, Oh, my Savior, the one come to Jesus with your who will faith. never Shout to Jesus. Now simplicity of your faith, and you receive your miracle. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
God knows exactly how you feel. He knows our pains. He knows our troubles. He knows exactly what is lacking. Even your very life in the womb of your mama, alam na ng Panginoon. Every tear na tumulo sa atin, dinig ng Panginoon sa kanyang trono. The very desire mula pagkabata hanggang ngayon, alam po ng Panginoon. You're coming before God today like the bleeding woman. It is something very special. So every day I want to encourage everyone. Show that faith to Jesus. More miracles are coming. More miracles are coming to your life. Lord Jesus, I pray. Touch these people now. Let them receive their complete healing. Not only in their flesh, but their healing in their soul and spirit. Some of them, Lord, are neglected by their parents. But God, katulad ng sinabi mo sa babae, daughter, and you addressed her as a daughter. Lord, I pray, let that love flow from every heart now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maybe some of us here neglected since young. But you're never neglected by God. Neglected by your spouse. Marahil hindi ka naintindihan ng asawa mo. Iniwan ka ng asawa mo. But God is faithful. You are not neglected. And you will never be neglected by God. Lord, I pray, let there be complete peace in the lives of your people. Maybe you're questioning God, mula bata hanggang ngayon, bakit ganito kahirap ang buhay? But God is telling you, He will make things beautiful in His time. And now is your time because of your faith. The woman waited for 12 years. But in God's perfect time, binigyan siya ng attention very special. Everyone, I want you to lift your hands as high as you can. Hayaan mong makuha mo ang attention ng Diyos sa araw po nito. And God is telling you, son, daughter, you are precious. You are precious. Now is your time. Receive your answered prayer. Let there be complete peace in your life. Let there be joy in your life. Help is coming. Yes, every favor will come. Just show your heart to Jesus. At sabihin mo sa Kanya, Lord, come into my heart. Can we all say, sabihin po natin, Lord, come into my heart. Stay in my heart. Be enthroned in my life. Oh God, in Jesus' name. At Panginoon, sa araw po nito, Lord, meet all the needs of your people now. I pray, oh God, katagpuin mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Maybe some of them, they are in need of promotion. They are in need of a job. They are in need, oh God, of financial breakthrough. Maybe some of them, Lord God, they are in need, Panginoon, ng kapayapaan sa tahanan. Give it to them. And Lord God, today, walang lalabas sa lugar po nito empty-handed. But God, your people,
will experience breakthroughs, oh God, and their families will experience breakthroughs. Lord God, I pray for miracle after miracle. I pray for favor after favor. I pray for blessing after blessing to be upon your people, oh God, as they receive, oh God, what they deserve today, oh God. Habang kami, Panginoon, tumatanggap, pagpupuri kami, Panginoon, sa iyo habang kami nabubuhay. Lord, selyuhan mo ng iyong makapangyarihang Santong Espiritu ang lahat ng puso na tumanggap, Panginoon, ng kanilang miracle sa araw po nito. And Lord God, I know and I believe your name will be glorified in our lives. Lord, thank you for the restoration. In Jesus' name. And everyone will say, Amen. I trust. Habang tayo po'y umuwi, can we just still sing this song, the chorus one? Come on. Oh, hallelujah. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one. All right. Paunin po natin ang pananampalatayang ito, ang awit na ito habang tayo po'y umuwi. Can I hear amen? Balik po tayo sa next Sunday. Expect for more miracles. Shall we shout and say amen?